Lumangoy ka kasama ng mga pating, matandang hukluban. Tumawa ang aking manugang na si Vanessa habang tinutulak ako mula sa yate. Nanood lang ang aking anak na si Danilo nang may kasiyahan, siguradong mamanahin niya ang aking 3 bilyong piso. Ngunit ng gabing iyon, pag-uwi nila, natagpuan nila akong buhay at may hawak na isang napaka-espesyal na regalo na wawasak sa kanila habang buhay. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin na nakasubscribe ka sa channel at i-comment kung taga saan ka nanonood. Gusto naming malaman kung saan nakakarating ang ating mga kwento. Maligayang pagdating sa kwentong Lola Volt. May nakakatuwang paraan ng buhay para gulatin tayo kung kailan hindi natin inaasahan. Sa kaso ko, ang sorpresa ay dumating sa anyo ng malamig na tubig ng dagat ng Batangas na lumamon sa aking katawan habang gulat na gulat kong pinapanood ang yate ng aking anak na mabilis na lumalayo. Sa edad kong 70, hindi ko kailanman inakala na ang sarili kong kadugo ay tatentarang iligpit ako dahil lang sa pera. Nagsimula ang lahat sa isang tila ordinaryong Martes. Nagpapagaling ako noon mula sa operasyon sa balakang na 6 na linggo na ang nakararaan nang tumawag si Danilo sa akin mismo, hindi sa pamamagitan ng kanyang sekretarya na dapat ay naging una kong babala. Ang boses niya ay tunog mainit, puno ng inakala kong tunay na pagmamahal. "Ma, gusto naming ipagdiwang ang paggaling mo sa operasyon," sabi niya. "Kami lang 3, parang totoong pamilya." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puwang na naiwan sa puso ko mula nang pumanaw ang asawa kong si Ricardo, 2 taon na ang nakararaan. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako, desperada sa anumang senyales na gusto pa rin ako ng anak ko at ng asawa niyang si Vanessa sa buhay nila. Iba na ang pakiramdam sa pagitan namin simula nang mamatay si Ricardo, mas malamig, mas malayo. Ibinigay ko na sa kanila ang mansyon kung saan lumaki si Danilo at mas pinili kong lumipat sa isang simpleng kondo sa pag-aakalang makakatulong iyon sa pagsisimula ng kanilang pamilya. Nang umagang iyon, nagbihis ako ng maayos. Pinili ko ang aking bestidang navy blue, ang laging sinasabi ni Ricardo na nagpapatingkad sa aking mga mata. Naglagay ako ng kaunting makeup at isinuot ang hikaw na perlas na ibinigay ng yumaong asawa ko noong aming ika-30 anibersaryo ng kasal. Gusto kong magmukhang maayos para sa espesyal na sandaling ito kasama ang aking anak. Ang yate ay nakakamangha, isang puti at makintab na sasakyang pandagat na malamang ay mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga bahay sa subdivision. Sinalubong ako ni Danilo sa pantalan ng isang yakap na kung iisipin ngayon ay parang mekanikal at praktisado. Nanood si Vanessa mula sa deck, ang kanyang ngiti ay kasing talim ng basag na salamin. "Hindi ba ang ganda?" tanong ni Danilo habang itinuturo ang barko. 13 metro ng purong luho. Balak naming dalhin ito sa Boracay sa susunod na buwan. Ang hindi niya binanggit ay binili nila ang yate gamit ang 13 milyong piso na ibinigay ko noong nakaraang taon para ipuhunan sana sa consultancy firm ni Danilo. Pera na nagsisimula na akong maghinala na hindi man lang nakita ang loob ng anumang business account. Ang unang oras sa dagat ay kaaya-aya. Naglayag kami sa mapayapang tubig habang lumiliit ang tanawin ng baybayin nang nasugbo sa aming likuran. Nagsalin si Vanessa ng mimosas at nagkwento tungkol sa mga plano para i-renovate ang bahay, ang dati kong bahay. Ngunit pagkatapos, nagsimulang magtanong si Danilo ng mga kaswal na tanong tungkol sa aking testamento, tungkol sa ayos ng mga trust fund, at kung naisip ko bang gumawa ng mga pagbabago para gawing mas simple ang mga bagay para sa kanila. Kasi ang mga papeles ng mana ay pwedeng maging napakakomplikado, ma. Sabi niya, habang nilalagyan muli ang baso ko ng champagne ng may labis na sigla. Gusto naming siguraduhin na ayos na ang lahat. Doon ko napansin na kinukunan ako ni Vanessa gamit ang kanyang cellphone, hindi ng hayagan, kundi hawak ito sa isang anggulo habang nagpapanggap na nagsiselfie. Kinukunan ako habang umiinom, habang nagsasalita tungkol sa pananalapi. Ang mga piraso ay nagsimulang magtugma sa isang nakakatakot na kalinawan. Ang operasyon na pinagdaanan ko. Ipinilit nilang sila na ang bahala sa lahat ng papeles ko pagkatapos. Ang mga dokumento ng Special Power of Attorney na dinala nila sa ospital, na sinasabi nilang pansamantala lang,
para lang makatulong sa mga bayarin habang nagpapagaling ako. Ang paraan kung paano tumigil sa pagsagot sa mga tawag ko ang aking financial advisor. Danilo, maingat kong sabi, habang ibinababa ang aking baso. Gusto ko nang bumalik sa Pampang ngayon. Doon tuluyang nahulog ang kanyang maskara. Ikinalulungkot ko, hindi mangyayari yan, ma. Iba na ang boses niya ngayon, mas matigas, wala nang anumang init. Makinig ka, kailangan nating pag-usapan ang kalusugan mo, ang mga problema mo sa memorya. Problema sa memorya? Mas matalino ako sa kanilang dalawa kahit pagsamahin pa at alam kong wala akong anumang sakit sa pag-iisip. Nagpapakita ka na ng mga senyalis ng demensya, dagdag ni Vanessa, na lumalapit na parang isang mandaragit. Nakadokumento yan. Sumasang-ayon ang mga doktor na hindi mo na kayang pamahalaan ang iyong mga ari-arian. Kalokohan yan. Pero habang tumututol ako, napagtanto ko kung gaano kaingat nilang pinlano ang lahat. Ang bangka ay milya-milya ang layo sa Pampang. Walang ibang sasakyang pandagat na natatanaw, kaming tatlo lang, ang karagatan, at ang plano nilang kumbinsihin akong pirmahan ang lahat. "Oh, ma, sinusubukan ka naming tulungan," sabi ni Danilo. Pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Pwede nating gawin ito sa madaling paraan o sa mahirap na paraan." Dahan-dahan akong tumayo. Masakit pa ang balakang ko pero malinaw ang isip ko. Paano kung tumanggi ako? Doon ngumiti si Vanessa. Totoong ngumiti sa unang pagkakataon sa buong araw. Isang matandang babae, kakatapos lang ng operasyon, malamang uminom ng masyadong maraming painkiller, nawala sa sarili sa bangka, nagkibit-balikat siya. Nangyayari ang mga trahedya sa lahat ng oras. Pinalaki ko ang lalaking ito mula noong sanggol siya. Tinuruan ko siyang magbisikleta, binayaran ko ang kolehiyo niya, ang kasal niya, ang bahay niya, at ngayon nakatayo siya doon, tumatango habang pinagbabantaan ng asawa niya ang buhay ko. Baliw na kayo kung iniisip niyong makakalusot kayo dito. Sa totoo lang, ma, pinag-isipan namin ito ng maigi. Naglabas si Danilo ng isang folder ng mga papeles. Ang pirma mo dito ay ililipat ang lahat ng ari-arian sa amin kaagad para sa sarili mong proteksyon at uuwi tayong lahat ng masaya. Tiningnan ko ang mga dokumento, ang mukha ng anak kong naghihintay, ang cellphone ni Vanessa na nagre-record pa rin. Pagkatapos ay tiningnan ko ang malawak at mapanganib na karagatan at sa paanuman, mas hindi ito nakakatakot kaysa sa 2 taong dapat ay nagmamahal sa akin. "Magsama kayo sa impyerno," sabi ko. Doon gumalaw si Vanessa sa likuran ko at ibinulong ang mga salita tungkol sa mga pating. Ang pagtulak ay hindi marahas, masyado silang matalino para doon. Isang biglaang tulak lang nang mawalan ako ng balanse habang nakatingin sa tubig. Pagbagsak ko sa malamig na tubig, narinig ko si Danilo na sumigaw ng pekeng pag-aalala. "Ma! Diyos ko, ma!" Pero narinig ko rin ang mas mahinang boses ni Vanessa na may kausap sa telepono. "Oo, kailangan niyong isampa ang emergency petition sa Lunes ng umaga." Malinaw na hindi na siya matinong mag-isip. Tumakip ang tubig sa ulo ko at nagkaroon ako ng mas agarang problema kaysa sa kanilang pagtataksil. Noon pa man ay malakas na akong lumangoy. Madalas kaming lumangoy ni Ricardo tuwing umaga, pero binigla ng lamig ang sistema ko at hinihila ako pababa ng aking damit. Tinanggal ko ang aking mga sapatos at lumangoy paahon, humahapo, sakto lang para makita ang yate na humaharurot palayo. Talagang iniwan nila ako doon para mamatay. Doon ko nakita ang bangkang pangisda. Si Mang Mateo, ang kapitan, ay eksaktong tipo ng tao na tatalon sa tubig na may pating para iligtas ang isang nalulunod na lola na nasa 60 plus anyos. Ang mukha niya ay batak sa dekada-dekada sa dagat at mayroon siyang moralidad na tila wala sa sarili kong pamilya. Siya at ang kanyang apo na binatilyo, si Alex, ay hinila ako pasakay sa kanilang maliit na bangka habang nanginginig ako ng walang tigil. "Sus Mario Sep, ginang, anong nangyari sa inyo?" tanong niya habang binabalot ako sa kumot na amoy asin at langis ng motor. Sinubukan kong magpaliwanag sa pagitan ng nanginginig kong ngipin pero pautal-utal ang mga salita. "Ang pamilya ko, sila, ang yate." Nakita naming humarurot sila paalis, malungkot na sabi ni Mang Mateo.
Ni hindi man lang lumingon, anong klasing tao ang nagiiwan ng kapwa sa gitna ng laot? Ang klase ng tao na magmamana ng 3 bilyong piso kung wala ako para pigilan sila, naisip ko. Pero ang nasabi ko lang ay, ang klase ng tao na hindi tunay na pamilya. Kinontak ni Mang Mateo ang Coast Guard sa radyo habang tinatakpan ako ni Alex ng isa pang kumot. Narito ang Santa Maria. May nakuha kaming babae mula sa tubig mga 12 milya sa timog silangan ng puerto. Gising siya, sumasagot, pero kailangan ng medikal na atensyon. Teka, sabi ko, hinawakan ang braso ni Mang Mateo. Parang awa mo na, huwag niyong ipaalam sa kanila na nahanap niyo ako. Huwag muna. Pinag-aralan ni Mang Mateo ang mukha ko gamit ang matatalas na mata ng taong marami nang nakita sa buhay para makilala kung ang isang tao ay tumatakbo mula sa isang bagay na higit pa sa malamig na tubig. May gulo ka bang pinasok? Oo, pero hindi yung klase ng gulo na iniisip mo. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong makarating sa Pampang nang walang nakakaalam na nakaligtas ako. Matutulungan niyo ba ako? Tumingin si Alex sa kanyang lolo nang may pag-aalinlangan. Lolo, hindi natin dapat at hindi dapat. Nakakatawang bagay yan, dahan-dahang sabi ni Mang Mateo. Minsan, ang paggawa ng tama ay hindi parang pagsunod sa mga patakaran. Pinindot niyang muli ang button ng radyo. Coast Guard, Santa Maria ito. False alarm sa rescue na yon. Basura lang pala sa tubig, all clear. Habang papunta kami sa isang maliit na pribadong pantalan, ikinuwento ko sa kanila ang lahat tungkol kay Danilo at Vanessa, tungkol sa pera, tungkol sa mga dokumentong gusto nilang papirmahan sa akin. Tahimik na nakinig si Mang Mateo. Ang kanyang ekspresyon ay dumidilim sa bawat detalye. Kaya, inisip nila na mas gugustuhin nilang maging mayamang ulila kaysa maging mga anak na bangkarote na may buhay na ina? Sabi ni Mang Mateo nang matapos ako. Mukhang ganun na nga. Kaya, ano nang gagawin mo? Iyon ang tanong, hindi ba? Ano ang gagawin ko? Opisyal na akong patay sa kaalaman ni Danilo at Vanessa. Babalik sila sa Pampang, tatawag sa mga awtoridad, irereport akong nawawala at gaganap bilang pamilyang nagluluksa habang isinasagawa ang mga legal na dokumentong inihanda nila. Pero ito ang bagay sa pagiging patay, kunwari. Binibigyan ka nito ng mga opsyon na wala ka noong buhay ka pa. Hahayaan ko silang isipin na nanalo sila. Sabi ko, nagulat sa kung gaano kalmado ang boses ko. At pagkatapos, wawasakin ko sila. Ngumiti si Mang Mateo sa unang pagkakataon mula nang iahon niya ako sa tubig. Ngayon, mukhang yan ang planong karapat-dapat tulungan. Ibinaba kami ni Alex sa isang maliit na pantalan, sa isang look na hindi ko pa nakita noon. May kakilala si Mang Mateo doon na nagpapatakbo ng maliit na paupahan. Walang tanong-tanong, bayad lang. Si Aling Juana, isang mukhang matapang na babae na nasa 70 anyos, ay tiningnan ng aking gula-gulanit na anyo at agad na nag-init ng sabaw. Hindi man lang siya kumurap nang ipaliwanag ni Mang Mateo na kailangan ko ng matutuluyan na tago muna. Ineng, 30 taon ko nang pinapatakbo ang lugar na to, sabi niya habang inilalagay ang mainit na sabaw ng manok sa harap ko. Nakakita na ako ng mga taong tumatakas sa lahat ng uri ng bagay. Basta't hindi ka magdadala ng gulo sa pinto ko, tanggap ka dito. Nang gabing iyon, habang malamang ay nagsasampa na ng report sina Danilo at Vanessa tungkol sa kanilang trahedyang nawawalang ina, nakaupo ako sa kusina ni Aling Juana suot ang hiram na damit at nagpaplano ng kanilang pagbagsak. Pumayag si Mang Mateo na maging mata at taing ako. Ang bangka niya ay lehitimong ginagamit para sa pangingisda at turismo na nangangahulugang madalas siyang nasa marina kung saan nakadaong ang yate ni Danilo. Kaya niyang bantayan ang kanilang mga galaw, makinig sa mga usapan, baka pati na rin gumawa ng sariling investigasyon. Ito ang hindi ko maintindihan, sabi ko habang iniinom ang ikatlong tasa ko ng kape. Paano nila planong gawing legal ito? Kahit na mamatay ako sa aksidente, may mga proseso, investigasyon. Yan din ang bumabagabag sa akin, pagsang-ayon ni Mang Mateo. Kailangan nilang may higit pa sa mga piniking pirma, kailangan may tao sila sa loob. Nang gabing iyon, gumawa ako ng listahan ng lahat ng may access sa aking impormasyon sa pananalapi, simula nang mamatay si Ricardo. Ang abogado ko,
ang accountant, ang financial advisor, ang mga bank manager. May nagbibigay kay Danilo at Vanessa ng impormasyon. Tumutulong sa kanila na planuhin ito at aalamin ko kung sino. Pero una, kailangan kong malaman kung ano mismo ang kwentong ipinapakalat nila tungkol sa pagkawala ko. May lumang computer si Aling Juana na may internet at ginugol ko ang mga oras sa pagbabasa ng mga balita tungkol sa kalunos-lunos na aksidente sa bangka na kumitil sa buhay ng byuda ng prominenteng negosyanteng si Ricardo Ramirez. Ang mga artikulo ay nagpinta ng larawan ng isang pamilyang nagdadalamhati na nahihirapan sa paghina ng isip ng isang matanda. Mahabang sinipi si Danilo na nagsasalita tungkol sa aking pagkalito at mga problema sa memorya nitong mga nakaraang buwan. Si Vanessa naman ay tila humagulgol sa mga reporter tungkol sa kung gaano sila nag-aalala sa kaligtasan ko. Isinama pa nila ang isang larawan ko sa birthday party ni Danilo noong nakaraang taon na mukhang tuliro habang may hawak na inumin. Naalala ko ang sandaling iyon. Nalito ako noon dahil walang nagsabi sa akin na surprise party pala yon at dumating ako sa inakala kong tahimik na hapunan ng pamilya tapos nadatnan ko ang 20 estranghero sa dati kong bahay. Pero sa larawan, mukha lang akong nawawala at ulyanin. Eksakto ang imaheng gusto nilang ipakita. Nasa online na rin ang obituaryo. Doña Teresita Ramirez, minamahal na ina at lola, pumanaw sa isang trahedya sa bangka habang nag-e-enjoy sa pamamasyal kasama ang kanyang tapat na pamilya. Sa halip na bulaklak, humihiling ang pamilya ng donasyon sa Alzheimer's Disease Association. Kahit sa kamatayan, ginagawa nila ang naratibo ng aking kunwaring pagkasira ng isip. Mga walang hiya, bulong ko habang sinasara ang laptop. Tumingala si Aling Juana mula sa kanyang pananahi. Nagpaplano ka ba ng espesyal para sa kanila? Oo, sabi ko. Isang bagay na napaka-espesyal. Ang libing ay nakakagulat na dinaluhan ng marami para sa isang taong dapat ay namamatay na sa demensya. Pinanood ko ito mula sa kabilang panig ng sementeryo gamit ang binocular na hiniram ni Mang Mateo, nakatago sa likod ng bodega ng maintenance na nagbibigay sa akin ng perpektong tanawin. Hindi nagtipid si Danilo, isang dekalidad na kabaong, walang laman syempre, magagarbong bulaklak at propesyonal na programa na may larawan ko sa harap. Sila ni Vanessa ay nasa gilid ng hukay na nakaternong itim, tumatanggap ng pakikiramay mula sa mga kaibigan, kasosyo sa negosyo at mga taong halos hindi ko makilala. Ang mas tumatak sa akin ay kung gaano katotoo ang lungkot ng ilan sa mga nakikiramay. Ang kapitbahay kong si Dolores ay hayagang umiiyak. Dumating ang mga kaibigan ko sa book club, maging si Dr. Ruiz na nag-opera sa balakang ko ay naroon at mukhang malungkot. Ang mga taong ito ay tunay na nagmamalasakit sa akin at tinatanggap ni na Danilo at Vanessa ang kanilang simpatsya habang alam nilang buhay ako. May nakikita ka bang interesante? Bulong ni Mang Mateo habang tumatabi sa akin. Maliban sa anak kong nagbibigay ng pagganap na pang-Oscar, tingnan mo kung sino ang wala roon. Inayos ni Mang Mateo ang sarili niyang binocular. Sino? Ang financial advisor kong si Ricardo Benavides, ang abogado kong si Attorney Patricia Castro, ang accountant kong si Miguel Torres. Ibinaba ko ang binocular, nagtutugma na ang mga piraso. Ang mga taong karaniwang nasa libing ng isang kliyenteng may halagang 3 bilyong piso ay wala ni isa. Baka busy sila sa mga bagay tungkol sa mana? Siguro, o baka hindi nila kayang tumingin sa mata ng mga tao habang kasabwat sila sa planong ito. Pagkatapos ng seremonya, pinanood ko sina Danilo at Vanessa na makipag-usap sa mga tao parang mga politiko. Nakikipagkamay, tumatanggap ng yakap, ginagampanan ng perpekto ang kanilang mga papel. Pero napansin ko rin kung gaano kabilis nilang ilayo ang mga tao kapag may nagsimulang magtanong ng detalyado tungkol sa mga huling araw ko. Kailangan kong makapasok sa dati kong bahay, sabi ko kay Mang Mateo habang bumabalik kami sa paupahan ni Aling Juana. Mukhang delikado yan. Malamang doon sila nakatira ngayon, di ba? Hindi. Ayon sa mga rehistro ng ari-arian na sinuri ko kaninang umaga, nanatili sila sa sarili nilang bahay. Bakante ang bahay ko simula nang lumipat ako sa kondo noong nakaraang taon. Inilabas ko ang kapirasong papel kung saan ako nagtatala. Pero eto ang interesante.
May nagbabayad ng mga bills, kuryente, tubig, may nagme-maintain nito. Bakit nila gagawin yon kung walang nakatira? Magandang tanong. Sa tingin ko oras na para alamin natin. Nang gabing iyon, ibinaba ako ni Mang Mateo 3 kanto mula sa dati kong bahay sa Forbes Park. Ang bahay kung saan ako tumira kasama si Ricardo sa loob ng 35 taon. Pinalaki ko si Danilo, nag-host ng hindi mabilang na mga hapunan at pagdiriwang, ang bahay na ipapamana ko sana sa anak ko dahil akala ko ay may halaga ang pamilya. Lagpas hating gabi na at tahimik ang kalye, maliban sa paminsan-minsang kotseng dumadaan. Nasa akin pa rin ang susi ko. Hindi naisip ni Danilo na bawiin ito at pumasok ako sa pinto sa likod tulad ng isang kriminal na nanloloob sa sarili kong dating tahanan. Iba ang pakiramdam ng bahay, hindi eksaktong walang laman, pero parang may mali. Gumalaw ako sa mga pamilyar na kwarto gamit ang flashlight na ibinigay ni Mang Mateo. Maingat na umiwas sa mga bintana na nakaharap sa kalye. Ang mga muebles sa sala ay natatakpan ng mga kumot pero nakita kong may mga bagong gamit na idinagdag. Mamahaling gamit isang sofa na balat na mas mahal pa sa kotse ng karamihan isang entertainment center na siguradong wala doon noong nakatira pa ako. Sa kusina, ang ref ay puno hindi ng mga pangunahing gamit na ilalagay mo sa bahay na binibisita lang paminsan-minsan, kundi ng sariwang pagkain, mamahaling pagkain, imported na keso, organic na gulay, ang uri ng mga gamit na nagpapahiwatig na may regular na nakatira. Pero sa home office, ang dating opisina ni Ricardo, doon ko natagpuan ang talagang hinahanap ko. Ang mesa ay tambak ng mga dokumento, legal na papel, financial statements, at ang pinakanakakapahamak sa lahat, isang detalyadong timeline ng tinatawag nilang Proyekto Teresita, ang sarili kong pangalan na ginawang code para sa aking pagliligpit. Kinunan ko ng litrato ang lahat gamit ang disposable camera na ibinigay ni Mang Mateo. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit habang binabasa ang mga plano nila. Mahigit 1 taon na pala nilang ginagawa ito, maingat na dinodokumento ang sinasabi nilang mga senyales ng paghina ng aking isip. Mga pagbisita sa doktor, kung saan tinuruan nila akong magmukhang nalilito. Mga sosyal na sitwasyon kung saan plinano nilang magmukha akong nawawala sa sarili. Ang larawan sa birthday party na nasa dyaryo, sinasadya nilang hindi sabihin sa akin na surprise party yon at saka kinunan ang reaksyon kong lito. Ang pagkalito ko sa gamot 3 buwan na ang nakakaraan na nagdala sa akin sa emergency room, pinalitan pala nila ang laman ng mga bote ng gamot ko. Bawat sandali ng pagkalito, bawat pagkakataon na mukha akong wala sa balanse o makakalimutin ay maingat na inorkwestra at tinokomento bilang ebidensya ng demensya. Pero ang pinaka-nakakatakot na dokumento ay isang sulat mula sa isang tao na nakapirma lang bilang empty, tila isa sa mga kasabwat nila. Kailangang bilisan ng timeline. Masyado nang maraming tanong si Teresita tungkol sa mga dokumento ng power of attorney. Kapag naghinala siya at kumuha ng abogado ng mag-isa, masisira ang lahat. Inirerekomenda kong lumipat sa 2 yugto sa susunod na 2 linggo. Ang 2 yugto, ayon sa timeline, ay ang aking kamatayan. Kinukunan ko ang huling dokumento nang makarinig ako ng pinto ng kotse na sumara sa labas. Dumaan ang ilaw ng sasakyan sa mga bintana sa harap at nakarinig ako ng mga boses na papalapit sa pintuan. Bumalik na sina Danilo at Vanessa mula sa kanilang pagpapanggap sa lamay. Mabilis kong iniligpit ang mga gamit ko at nagtungo sa pinto sa likod, pero naririnig ko ang usapan nila habang pumapasok sila. Sa tingin mo naniwala si Mrs. Perez? Masyado siyang busy sa kakaiyak para mag-isip ng matino. Isa pa, ano bang iimbestigahan niya? Nahulog si Mama sa bangka. Nangyayari yon. At ang testamento? Lumangoy ka kasama ng mga pating, matandang hukluban. Tumawa ang aking manugang na si Vanessa habang tinutulak ako mula sa yate. Nanood lang ang aking anak na si Danilo nang may kasiyahan. Siguradong mamanahin niya ang aking 3 bilyong piso. Ngunit nang gabing iyon, pag-uwi nila, natagpuan nila akong buhay at may hawak na isang napaka-espesyal na regalo na wawasak sa kanila habang buhay. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin na nakasubscribe ka sa channel at i-comment kung taga saan ka nanonood. Gusto naming malaman kung saan nakakarating ang ating mga kwento. Maligayang pagdating sa kwentong Lola Vault.
May nakakatuwang paraan ng buhay para gulatin tayo kung kailan hindi natin inaasahan. Sa kaso ko, ang sorpresa ay dumating sa anyo ng malamig na tubig ng dagat ng Batangas na lumamon sa aking katawan habang gulat na gulat kong pinapanood ang yate ng aking anak na mabilis na lumalayo. Sa edad kong 70, hindi ko kailanman inakala na ang sarili kong kadugo ay tatentarang iligpit ako dahil lang sa pera. Nagsimula ang lahat sa isang tila ordinaryong Martes. Nagpapagaling ako noon mula sa operasyon sa balakang na 6 na linggo na ang nakararaan nang tumawag si Danilo sa akin mismo, hindi sa pamamagitan ng kanyang sekretarya, na dapat ay naging una kong babala. Ang boses niya ay tunog mainit, puno ng inakala kong tunay na pagmamahal. "Ma, gusto naming ipagdiwang ang paggaling mo sa operasyon," sabi niya. "Tayo lang 3, parang totoong pamilya." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puwang na naiwan sa puso ko mula nang pumanaw ang asawa kong si Ricardo, 2 taon na ang nakararaan. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako, desperada sa anumang senyales na gusto pa rin ako ng anak ko at ng asawa niyang si Vanessa sa buhay nila. Iba na ang pakiramdam sa pagitan namin simula nang mamatay si Ricardo. Mas malamig, mas malayo. Ibinigay ko na sa kanila ang mansyon kung saan lumaki si Danilo at mas pinili kong lumipat sa isang simpleng kondo sa pag-aakalang makakatulong iyon sa pagsisimula ng kanilang pamilya. Nang umagang iyon, nagbihis ako ng maayos. Pinili ko ang aking bestidang navy blue, ang laging sinasabi ni Ricardo na nagpapatingkad sa aking mga mata. Naglagay ako ng kaunting makeup at isinuot ang hikaw na perlas na ibinigay ng yumaong asawa ko noong aming ika-30 anibersaryo ng kasal. Gusto kong magmukhang maayos para sa espesyal na sandaling ito kasama ang aking anak. Ang yate ay nakakamangha, isang puti at makintab na sasakyang pandagat na malamang ay mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga bahay sa subdivision. Sinalubong ako ni Danilo sa pantalan ng isang yakap na kung iisipin ngayon ay parang mekanikal at praktisado. Nanood si Vanessa mula sa deck, ang kanyang ngiti ay kasing talim ng basag na salamin. "Hindi ba ang ganda?" tanong ni Danilo habang itinuturo ang barko. 13 metro ng purong luho. Balak naming dalhin ito sa Boracay sa susunod na buwan. Ang hindi niya binanggit ay binili nila ang yate gamit ang 30 milyong piso na ibinigay ko noong nakaraang taon para ipuhunan sana sa consultancy firm ni Danilo. Pera na nagsisimula na akong maghinala na hindi man lang nakita ang loob ng anumang business account. Ang unang oras sa dagat ay kaaya-aya. Naglayag kami sa mapayapang tubig habang lumiliit ang tanawin ng baybayin ng nasugbo sa aming likuran. Nagsalin si Vanessa ng mimosas at nagkwento tungkol sa mga plano para i-renovate ang bahay, ang dati kong bahay. Ngunit pagkatapos, nagsimulang magtanong si Danilo ng mga kaswal na tanong tungkol sa aking testamento, tungkol sa ayos ng mga trust fund, at kung naisip ko bang gumawa ng mga pagbabago para gawing mas simple ang mga bagay para sa kanila. Kasi ang mga papeles ng mana ay pwedeng maging napakakomplikado, Ma. Sabi niya habang nilalagyan muli ang baso ko ng champagne nang may labis na sigla. Gusto naming siguraduhin na ayos na ang lahat. Doon ko napansin na kinukunan ako ni Vanessa gamit ang kanyang cellphone, hindi nang hayagan, kundi hawak ito sa isang anggulo habang nagpapanggap na nagse-selfie. Kinukunan ako habang umiinom, habang nagsasalita tungkol sa pananalapi. Ang mga piraso ay nagsimulang magtugma sa isang nakakatakot na kalinawan, ang operasyon na pinagdaanan ko. Ipinilit nilang sila na ang bahala sa lahat ng papeles ko pagkatapos. Ang mga dokumento ng Special Power of Attorney na dinala nila sa ospital na sinasabi nilang pansamantala lang para lang makatulong sa mga bayarin habang nagpapagaling ako. Ang paraan kung paano tumigil sa pagsagot sa mga tawag ko ang aking financial advisor. "Danilo," maingat kong sabi habang ibinababa ang aking baso. "Gusto ko nang bumalik sa Pampang ngayon." Doon tuluyang nahulog ang kanyang maskara. "Ikinalulungkot ko, hindi mangyayari yan, Ma." Iba na ang boses niya ngayon, mas matigas, wala nang anumang init. "Makinig ka, kailangan nating pag-usapan ang kalusugan mo, ang mga problema mo sa memorya." Problema sa memorya? Mas matalino ako sa kanilang dalawa kahit pagsamahin pa at alam kong wala akong anumang sakit sa pag-iisip.
Nagpapakita ka na ng mga senyales ng demensya, dagdag ni Vanessa, na lumalapit na parang isang mandaragit. Nakadokumento yan. Sumasang-ayon ang mga doktor na hindi mo na kayang pamahalaan ang iyong mga ari-arian. Kalokohan yan. Pero habang tumututol ako, napagtanto ko kung gaano kaingat nilang pinlano ang lahat. Ang bangka ay milya-milya ang layo sa Pampang. Walang ibang sasakyang pandagat na natatanaw, kaming tatlo lang, ang karagatan at ang plano nilang kumbinsihin akong pirmahan ang lahat. Oma, sinusubukan ka naming tulungan, sabi ni Danilo, pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Pwede nating gawin ito sa madaling paraan o sa mahirap na paraan. Dahan-dahan akong tumayo. Masakit pa ang balakang ko pero malinaw ang isip ko. Paano kung tumanggi ako? Doon ngumiti si Vanessa. Totoong ngumiti sa unang pagkakataon sa buong araw. Isang matandang babae, kakatapos lang ng operasyon, malamang uminom ng masyadong maraming painkiller, nawala sa sarili sa bangka, nagkibit-balikat siya. Nangyayari ang mga trahedya sa lahat ng oras. Pinalaki ko ang lalaking ito mula noong sanggol siya. Tinuruan ko siyang magbisikleta, binayaran ko ang kolehiyo niya, ang kasal niya, ang bahay niya. At ngayon nakatayo siya doon, tumatango habang pinagbabantaan ng asawa niya ang buhay ko. Baliw na kayo kung iniisip niyong makakalusot kayo dito. Sa totoo lang pinag-isipan namin ito ng maigi. Naglabas si Danilo ng isang folder ng mga papeles. Ang pirma mo dito ay ililipat ang lahat ng ari-arian sa amin kaagad para sa sarili mong proteksyon at uuwi tayong lahat ng masaya. Tiningnan ko ang mga dokumento, ang mukha ng anak kong naghihintay, ang cellphone ni Vanessa na nagre-record pa rin. Pagkatapos ay tiningnan ko ang malawak at mapanganib na karagatan, at sa paanuman, mas hindi ito nakakatakot kaysa sa 2 taong dapat ay nagmamahal sa akin. Magsama kayo sa impyerno, sabi ko. Doon gumalaw si Vanessa sa likuran ko at ibinulong ang mga salita tungkol sa mga pating. Ang pagtulak ay hindi marahas, masyado silang matalino para doon. Isang biglaang tulak lang nang mawalan ako ng balanse habang nakatingin sa tubig. Pagbagsak ko sa malamig na tubig, narinig ko si Danilo na sumigaw ng pekeng pag-aalala. Ma! Diyos ko, ma! Pero narinig ko rin ang mas mahinang boses ni Vanessa na may kausap sa telepono. Oo, kailangan niyong isampa ang emergency petition sa Lunes ng umaga. Malinaw na hindi na siya matinong mag-isip. Tumakip ang tubig sa ulo ko at nagkaroon ako ng mas agarang problema kaysa sa kanilang pagtataksil. Noon pa man ay malakas na akong lumangoy. Madalas kaming lumangoy ni Ricardo tuwing umaga, pero binigla ng lamig ang sistema ko at hinihila ako pababa ng aking damit. Tinanggal ko ang aking mga sapatos at lumangoy paahon, humahapo, sakto lang para makita ang yate na humaharurot palayo. Talagang iniwan nila ako doon para mamatay. Doon ko nakita ang bangkang pangisda. Si Mang Mateo, ang kapitan, ay eksaktong tipo ng tao na tatalon sa tubig na may pating para iligtas ang isang nalulunod na lola na nasa 60+ anyos. Ang mukha niya ay batak sa dekada-dekada sa dagat at mayroon siyang moralidad na tila wala sa sarili kong pamilya. Siya at ang kanyang apo na binatilyo, si Alex, ay hinila ako pasakay sa kanilang maliit na bangka habang nanginginig ako ng walang tigil. Sus Mariosep, ginang, anong nangyari sa inyo? Tanong niya habang binabalot ako sa kumot na amoy asin at langis ng motor. Sinubukan kong magpaliwanag sa pagitan ng nanginginig kong ngipin pero pautal-utal ang mga salita. Ang pamilya ko, sila, ang yate. Nakita naming humarurot sila paalis, malungkot na sabi ni Mang Mateo. Ni hindi man lang lumingon, anong klaseng tao ang nagiiwan ng kapwa sa gitna ng laot? Ang klase ng tao na magmamana ng 3 bilyong piso kung wala ako para pigilan sila. Naisip ko. Pero ang nasabi ko lang ay ang klase ng tao na hindi tunay na pamilya. Kinontak ni Mang Mateo ang Coast Guard sa radyo habang tinatakpan ako ni Alex ng isa pang kumot. Narito ang Santa Maria. May nakuha kaming babae mula sa tubig mga 12 milya sa timog silangan ng puerto. Gising siya, sumasagot, pero kailangan ng medikal na atensyon. Teka, sabi ko, hinawakan ng braso ni Mang Mateo.
Parang awa mo na, huwag niyong ipaalam sa kanila na nahanap niyo ako. Huwag muna. Pinag-aralan ni Mang Mateo ang mukha ko gamit ang matatalas na mata ng taong marami nang nakita sa buhay para makilala kung ang isang tao ay tumatakbo mula sa isang bagay na higit pa sa malamig na tubig. May gulo ka bang pinasok? Oo, pero hindi yung klase ng gulo na iniisip mo. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong makarating sa Pampang nang walang nakakaalam na nakaligtas ako. Matutulungan niyo ba ako? Tumingin si Alex sa kanyang lolo ng may pag-aalinlangan. Lolo, hindi natin dapat at hindi dapat. Nakakatawang bagay yan, dahan-dahang sabi ni Mang Mateo. Minsan, ang paggawa ng tama ay hindi parang pagsunod sa mga patakaran. Pinindot niyang muli ang button ng radyo. Coast Guard, Santa Maria ito. False alarm sa rescue na yon. Basura lang pala sa tubig, all clear. Habang papunta kami sa isang maliit na pribadong pantalan, ikinuwento ko sa kanila ang lahat tungkol kay Danilo at Vanessa, tungkol sa pera, tungkol sa mga dokumentong gusto nilang papirmahan sa akin. Tahimik na nakinig si Mang Mateo. Ang kanyang ekspresyon ay dumidilim sa bawat detalye. Kaya, inisip nila na mas gugustuhin nilang maging mayamang ulila kaysa maging mga anak na bangkarote na may buhay na ina? Sabi ni Mang Mateo nang matapos ako. Mukhang ganoon na nga. Kaya, ano nang gagawin mo? Iyon ang tanong, hindi ba? Ano ang gagawin ko? Opisyal na akong patay sa kaalaman ni na Danilo at Vanessa. Babalik sila sa Pampang, tatawag sa mga awtoridad, irereport akong nawawala at gaganap bilang pamilyang nagluluksa habang isinasagawa ang mga legal na dokumentong inihanda nila. Pero ito ang bagay sa pagiging patay, kunwari. Binibigyan ka nito ng mga opsyon na wala ka noong buhay ka pa. Hahayaan ko silang isipin na nanalo sila. Sabi ko, nagulat sa kung gaano kalmado ang boses ko. At pagkatapos, wawasakin ko sila. Ngumiti si Mang Mateo sa unang pagkakataon mula nang iahon niya ako sa tubig. Ngayon, mukhang yan ang planong karapat-dapat tulungan. Ibinaba kami ni Alex sa isang maliit na pantalan, sa isang look na hindi ko pa nakita noon. May kakilala si Mang Mateo doon na nagpapatakbo ng maliit na paupahan. Walang tanong-tanong, bayad lang. Si Aling Juana, isang mukhang matapang na babae na nasa 70 anyos, ay tiningnan ang aking gula-gulanit na anyo at agad na nag-init ng sabaw. Hindi man lang siya kumurap ng ipaliwanag ni Mang Mateo na kailangan ko ng matutuluyan na tago muna. Ineng, 30 taon ko nang pinapatakbo ang lugar na to. Sabi niya habang inilalagay ang mainit na sabaw ng manok sa harap ko. Nakakita na ako ng mga taong tumatakas sa lahat ng uri ng bagay. Basta't hindi ka magdadala ng gulo sa pinto ko, tanggap ka dito. Nang gabing iyon, habang malamang ay nagsasampa na ng report sina Danilo at Vanessa tungkol sa kanilang trahedyang nawawalang ina, nakaupo ako sa kusina ni Aling Juana suot ang hiram na damit at nagpaplano ng kanilang pagbagsak. Pumayag si Mang Mateo na maging mata at taing ako. Ang bangka niya ay lehitimong ginagamit para sa pangingisda at turismo na nangangahulugang madalas siyang nasa marina kung saan nakadaong ang yate ni Danilo. Kaya niyang bantayan ang kanilang mga galaw, makinig sa mga usapan, baka pati na rin gumawa ng sariling investigasyon. Ito ang hindi ko maintindihan. Sabi ko habang iniinom ang ikatlong tasa ko ng kape. Paano nila planong gawing legal ito? Kahit na mamatay ako sa aksidente, may mga proseso, investigasyon. Yan din ang bumabagabag sa akin, pagsang-ayon ni Mang Mateo. Kailangan nilang may higit pa sa mga pinikeng pirma, kailangan may tao sila sa loob. Nang gabing iyon, gumawa ako ng listahan ng lahat ng may access sa aking impormasyon sa pananalapi simula nang mamatay si Ricardo. Ang abogado ko, ang accountant, ang financial advisor, ang mga bank manager. May nagbibigay kay Danilo at Vanessa ng impormasyon, tumutulong sa kanila na planuhin ito at aalamin ko kung sino. Pero una, kailangan kong malaman kung ano mismo ang kwentong ipinapakalat nila tungkol sa pagkawala ko. May lumang computer si Aling Juana na may internet at ginugol ko ang mga oras sa pagbabasa ng mga balita tungkol sa kalunos-lunos na aksidente sa bangka na kumitil sa buhay ng byuda ng prominenteng negosyanteng si Ricardo Ramirez. Ang mga artikulo ay nagpinta ng larawan ng isang pamilyang nagdadalamhati
na nahihirapan sa paghina ng isip ng isang matanda. Mahabang sinipi si Danilo na nagsasalita tungkol sa aking pagkalito at mga problema sa memorya nitong mga nakaraang buwan. Si Vanessa naman ay tila humagulgol sa mga reporter tungkol sa kung gaano sila nag-aalala sa kaligtasan ko. Isinama pa nila ang isang larawan ko sa birthday party ni Danilo noong nakaraang taon na mukhang tuliro habang may hawak na inumin. Naalala ko ang sandaling iyon. Nalito ako noon dahil walang nagsabi sa akin na surprise party pala iyon at dumating ako sa inakala kong tahimik na hapunan ng pamilya. Tapos nadatnan ko ang 20 estranghero sa dati kong bahay. Pero sa larawan, mukha lang akong nawawala at ulyanin. Eksakto ang imaheng gusto nilang ipakita. Nasa online na rin ang obituaryo. Doña Teresita Ramirez, minamahal na ina at lola, pumanaw sa isang trahedya sa bangka habang nag-e-enjoy sa pamamasyal kasama ang kanyang tapat na pamilya. Sa halip na bulaklak, humihiling ang pamilya ng donasyon sa Alzheimer's Disease Association. Kahit sa kamatayan, ginagawa nila ang naratibo ng aking kunwaring pagkasira ng isip. Mga walang hiya, bulong ko habang sinasara ang laptop. Tumingala si Aling Juana mula sa kanyang pananahi. Nagpaplano ka ba ng espesyal para sa kanila? Oo, sabi ko. Isang bagay na napaka-espesyal. Ang libing ay nakakagulat na dinaluhan ng marami para sa isang taong dapat ay namamatay na sa demensya. Pinanood ko ito mula sa kabilang panig ng sementeryo gamit ang binocular na hiniram ni Mang Mateo, nakatago sa likod ng bodega ng maintenance na nagbibigay sa akin ng perpektong tanawin. Hindi nagtipid si Danilo, isang dekalidad na kabaong, walang laman syempre, magagarbong bulaklak at propesyonal na programa na may larawan ko sa harap. Sila ni Vanessa ay nasa gilid ng hukay na nakaternong itim, tumatanggap ng pakikiramay mula sa mga kaibigan, kasosyo sa negosyo at mga taong halos hindi ko makilala. Ang mas tumatak sa akin ay kung gaano katotoo ang lungkot ng ilan sa mga nakikiramay. Ang kapitbahay kong si Dolores ay hayagang umiiyak. Dumating ang mga kaibigan ko sa book club, maging si Dr. Ruiz na nag-opera sa balakang ko ay naroon at mukhang malungkot. Ang mga taong ito ay tunay na nagmamalasakit sa akin at tinatanggap nina Danilo at Vanessa ang kanilang simpatya habang alam nilang buhay ako. May nakikita ka bang interesante? Bulong ni Mang Mateo habang tumatabi sa akin. Maliban sa anak kong nagbibigay ng pagganap na pang-Oscar, tingnan mo kung sino ang wala roon. Inayos ni Mang Mateo ang sarili niyang binocular. Sino? Ang financial advisor kong si Ricardo Benavides, ang abogado kong si Attorney Patricia Castro, ang accountant kong si Miguel Torres. Ibinaba ko ang binocular, nagtutugma na ang mga piraso. Ang mga taong karaniwang nasa libing ng isang kliyenteng may halagang 3 bilyong piso ay wala ni isa. Baka busy sila sa mga bagay tungkol sa mana? Siguro, o baka hindi nila kayang tumingin sa mata ng mga tao habang kasabwat sila sa planong ito. Pagkatapos ng seremonya, pinanood ko sina Danilo at Vanessa na makipag-usap sa mga tao parang mga politiko. Nakikipagkamay, tumatanggap ng yakap, ginagampanan ng perpekto ang kanilang mga papel. Pero napansin ko rin kung gaano kabilis nilang ilayo ang mga tao kapag may nagsimulang magtanong ng detalyado tungkol sa mga huling araw ko. Kailangan kong makapasok sa dati kong bahay, sabi ko kay Mang Mateo habang bumabalik kami sa paupahan ni Aling Juana. Mukhang delikado yan, malamang doon sila nakatira ngayon, di ba? Hindi. Ayon sa mga rehistro ng ari-arian na sinuri ko kaninang umaga, nanatili sila sa sarili nilang bahay. Bakante ang bahay ko simula nang lumipat ako sa kondo noong nakaraang taon. Inilabas ko ang kapirasong papel kung saan ako nagtatala. Pero eto ang interesante, may nagbabayad ng mga bills, kuryente, tubig, may nagme-maintain nito. Bakit nila gagawin yon kung walang nakatira? Magandang tanong. Sa tingin ko oras na para alamin natin. Nang gabing iyon, ibinaba ako ni Mang Mateo 3 kanto mula sa dati kong bahay sa Forbes Park. Ang bahay kung saan ako tumira kasama si Ricardo sa loob ng 35 taon. Pinalaki ko si Danilo, nag-host ng hindi mabilang na mga hapunan at pagdiriwang. Ang bahay na ipapamana ko sana sa anak ko dahil akala ko ay may halaga ang pamilya.
Lagpas hating gabi na at tahimik ang kalye, maliban sa paminsan-minsang kotseng dumadaan. Nasa akin pa rin ang susi ko. Hindi naisip ni Danilo na bawiin ito at pumasok ako sa pinto sa likod tulad ng isang kriminal na nanloloob sa sarili kong dating tahanan. Iba ang pakiramdam ng bahay, hindi eksaktong walang laman pero parang may mali. Gumalaw ako sa mga pamilyar na kwarto gamit ang flashlight na ibinigay ni Mang Mateo. Maingat na umiwas sa mga bintana na nakaharap sa kalye. Ang mga mueble sa sala ay natatakpan ng mga kumot pero nakita kong may mga bagong gamit na idinagdag. Mamahaling gamit isang sofa na balat na mas mahal pa sa kotse ng karamihan isang entertainment center na siguradong wala doon noong nakatira pa ako. Sa kusina, ang ref ay puno hindi ng mga pangunahing gamit na ilalagay mo sa bahay na binibisita lang paminsan-minsan, kundi ng sariwang pagkain, mamahaling pagkain, imported na keso, organic na gulay, ang uri ng mga gamit na nagpapahiwatig na may regular na nakatira. Pero sa home office, ang dating opisina ni Ricardo, doon ko natagpuan ang talagang hinahanap ko. Ang mesa ay tambak ng mga dokumento, legal na papel, financial statements, at ang pinaka-nakakapahamak sa lahat, isang detalyadong timeline ng tinatawag nilang Proyekto Teresita. Ang sarili kong pangalan na ginawang code para sa aking pagliligpit. Kinunan ko ng litrato ang lahat gamit ang disposable camera na ibinigay ni Mang Mateo. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit habang binabasa ang mga plano nila. Mahigit 1 taon na pala nilang ginagawa ito, maingat na dinodokumento ang sinasabi nilang mga senyales ng paghina ng aking isip. Mga pagbisita sa doktor, kung saan tinuruan nila akong magmukhang nalilito. Mga sosyal na sitwasyon kung saan plinano nilang magmukha akong nawawala sa sarili. Ang larawan sa birthday party na nasa dyaryo, sinasadya nilang hindi sabihin sa akin na surprise party yon at saka kinunan ang reaksyon kong lito. Ang pagkalito ko sa gamot 3 buwan na ang nakakaraan na nagdala sa akin sa emergency room, pinalitan pala nila ang laman ng mga bote ng gamot ko. Bawat sandali ng pagkalito, bawat pagkakataon na mukha akong wala sa balanse o makakalimutin ay maingat na inorkwestra at tinokomento bilang ebidensya ng demensya. Pero ang pinaka-nakakatakot na dokumento ay isang sulat mula sa isang tao na nakapirma lang bilang empty, tila isa sa mga kasabwat nila. Kailangang bilisan ng timeline. Masyado nang maraming tanong si Teresita tungkol sa mga dokumento ng power of attorney. Kapag naghinala siya at kumuha ng abogado ng mag-isa, masisira ang lahat. Inirerekomenda kong lumipat sa 2 yugto sa susunod na 2 linggo. Ang 2 yugto, ayon sa timeline, ay ang aking kamatayan. Kinukunan ko ang huling dokumento nang makarinig ako ng pinto ng kotse na sumara sa labas. Dumaan ang ilaw ng sasakyan sa mga bintana sa harap at nakarinig ako ng mga boses na papalapit sa pintuan. Bumalik na sina Danilo at Vanessa mula sa kanilang pagpapanggap sa lamay. Mabilis kong iniligpit ang mga gamit ko at nagtungo sa pinto sa likod. Pero naririnig ko ang usapan nila habang pumapasok sila. Sa tingin mo naniwala si Mrs. Perez? Masyado siyang busy sa kakaiyak para mag-isip ng matino. Isa pa, ano bang iimbestigahan niya? Nahulog si Mama sa bangka, nangyayari yon. At ang testamento? Gaano pa katagal bago natin makuha? Magbubukas ang hatian ng mana sa Lunes. Sabi ni MT magkakaroon tayo ng ganap na access sa mga account sa loob ng 6 na linggo. Lumabas ako sa pinto sa likod at tumakbo sa hardin. Kumakabog ng malakas ang puso ko. Pero habang tumatakas ako sa gilid ng bahay patungo sa kalsada, may narinig akong nagpatigil sa akin. Iyak ng isang sanggol. May sanggol sa dati kong bahay. Kailanman ay hindi binanggit ni na Danilo at Vanessa na nagkaroon sila ng anak na nangangahulugang mayroon pang mas malalim sa kwentong ito kaysa sa inakala ko. Binago ng sanggol ang lahat. Habang nagtatago ako sa likod ng mga rosas na itinanim ko 20 taon na, ang nakararaan nakikinig sa iyak ng sanggol sa dati kong bahay. Napagtanto kong hindi lang ito tungkol sa pera ko. Tungkol ito sa isang bagay na mas malaki pa. Sinundo ako ni Mang Mateo sa kanto pagkalipas ng 15 minuto at nanginginig pa rin ako nang sumakay ako sa kanyang lumang van. Parang nakakita ka ng multo, sabi niya. Mas malala pa, nakita ko ang kapalit ko.
Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa sanggol, ang mga dokumento, at ang misteryosong MT na tila siyang utak ng lahat. Isang sanggol, dahan-dahang ulit ni Mang Mateo. Hindi nila nabanggit na nagkaanak sila. Kailanman, at laging sinasabi ni Danilo na hindi pa sila handa ni Vanessa na magkaanak. Sabi niya masyado silang nakatutok sa kanilang mga karera. Inilabas ko ang aking disposable camera. Kailangan kong ipa-develop ang mga larawang ito, pero hindi sa lugar na may koneksyon sila. May kakilala si Mang Mateo sa bayan na nagpapatakbo ng isang 1-hour photo developing shop at hindi nagtatanong. Habang hinihintay namin ang mga larawan, naupo kami sa van ni Mang Mateo habang umiinom ng kape mula sa gasolinahan at sinusubukang buuin ang palaisipan. Kaya mahigit 1 taon na nilang pinaplano ito, sabi ni Mang Mateo habang pinag-aaralan ang mga sinulat ko. Sistematikong pinalalabas na wala ka sa sarili, dinodokumento ang lahat, at kumuha ng tao sa loob ng iyong financial team para tulungan sila. At ngayon may sanggol na kasangkot na nangangahulugang nagsisinungaling sila tungkol sa pagkakaroon ng anak o tumigil ako, may pumasok na isa pang posibilidad sa isip ko. O hindi kanila ang sanggol. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo, kung nagpaplano silang nakawin ang kayamanan ko, gugustuhin nilang masiguro na mayroon silang lehitimong tagapagmana, isang taong magmamana ng lahat kung may mangyari sa kanila. Pero kailangan nila ng anak na may tamang dugo, may legal na karapatan. Tumingin sa akin si Mang Mateo nang may pag-aalala. Sa tingin mo nagnakaw sila ng bata? Sa tingin ko may ginawa silang hindi maganda. At sa tingin ko si MT, kung sino man siya, ang susi para maintindihan kung ano. Nakakadurog ng puso ang mga larawan ng ma-develop. Malinaw na ebidensya ng kanilang sabwatan, kumpleto sa mga timeline, peking medical reports at financial projections na nagpapakita kung paano nila planong lustayin ang pera ko. Pero ang pinaka-nakakabagabag na larawan ay ang huli. Isang birth certificate na muntik ko nang hindi mapansin, nakatago sa ilalim ng ibang mga papel. Baby Ramirez, ipinanganak 3 linggo na ang nakararaan. Ina, Vanessa Ramirez. Ama, Danilo Ramirez. Peke ang birth certificate na to, sabi ko kay Mang Mateo. Gawa-gawa lang, kasama ko si Vanessa sa yate 4 na araw lang ang nakararaan. Siguradong hindi siya bagong panganak. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kwarto ng bisita ni Aling Juana, nakatitig sa kisame at iniisip ang lahat ng nalaman ko. Ang anak ko at manugang ay gumugol ng mahigit 1 taon para sistematikong sirain ang reputasyon ko, planuhin ang pagpatay sa akin at pekein ang mga dokumento para nakawin ang kayamanan ko. At ngayon mayroon silang sanggol na itinatago nila sa mundo. Kinabukasan, gumawa ako ng desisyon na ikinagulat ko rin. Babalik ako, sabi ko kay Mang Mateo habang nag-aagahan. Pero hindi sa bahay, susundan ko sila. Masyadong delikado yan, Teresita. Kung makita ka nila, hindi nila ako makikita dahil sa alam nila pagkain na ako ng isda. Inilatag ko ang mapa ng lugar sa mesa sa kusina ni Aling Juana. Tingnan mo, kailangan nilang dalhin ang sanggol sa isang lugar kapag araw, daycare, yaya o kung anuman. Ang mga sanggol ay hindi basta nawawala ng 8 oras habang ang mga magulang ay nagpapanggap na nagluluksa. Pinag-aralan ni Mang Mateo ang mapa ng may pag-aalinlangan. At ano ang inaasahan mong mahanap? Ang katotohanan tungkol sa sanggol na ito at sana ang pagkakakilanlan ni MT. Si Aling Juana, na tahimik na nakikinig habang naghuhugas ng pinggan, ay nagsalita sa wakas. May isang private detective sa bayan na may utang na loob sa akin, propesyonal, tago kumilos at magaling sumunod sa tao nang hindi nakikita. Hindi ko pwedeng idamay ang iba sa gulo na to, tutol ko. Ineng, sabi ni Aling Juana habang pinupunasan ng kamay sa basahan. Lagpas ka na sa puntong kaya mo itong solusyonan ng mag-isa. Sinubukan kang patayin ng mga taong to, hindi sila magdadalawang isip na ulitin yon kapag nalaman nilang buhay ka. Tama siya, syempre, pero ang pagkuha ng pribadong investigador ay nangangahulugang aaminin ko sa mas maraming tao na hindi ako patay. Ibig sabihin ay lalawak ang bilog ng mga taong nakakaalam ng sikreto ko. Anong klasing pabor ang utang sayo ng investigador na ito?
Ngumiti si Aling Juana ng misteryoso. Yung klase ng pabor kung saan hindi nakulong ang apo ko dahil sa kalokohang ginawa niya noong 22 anyos siya. Ang pangalan ng detective ay Dante Olvera, isang dating pulis na mapagkakatiwalaan at magaling magpalaho ng problema. Tanghali na nang nakaupo ako sa maliit na opisina ni Dante Olvera sa itaas ng isang restaurant sa bayan, ikinukuwento ang istorya ko sa ikatlong pagkakataon sa loob ng isang linggo. Si Dante ay nasa infanta anyos na may maagang pag-uuban at mga matang alerto na walang pinalalampas. Kaya gusto mong sundan ko ang anak mo at manugang, alamin ang tungkol sa misteryosong sanggol at kilalanin ang kasabwat nila? Buod niya pagkatapos ko. Tama. At ano ang ipambabayad mo sa akin? Dahil ayon sa dyaryo, lahat ng ari-arian mo ay frozen habang hinihintay ang hatian ng mana. Inilabas ko ang isang sobrang inihanda ko kanina. Cash. May tinabi akong emergency money sa isang safety deposit box na hindi alam ni Danilo. Laging ipinipilit ni Ricardo na magtabi kami ng liquid funds para sa emergency. Sinilip ni Dante ang pera, sapat para sa 2 linggong pagmamanman at tumango. Kakailanganin ko ng litrato ng mga target at anumang address na pwede nilang tuluyan. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, kasama ang mga litratong kinuha ko noong pinasok ko ang bahay. Maingat na pinag-aralan ni Dante ang mga ito, lalo na ang mga dokumentong may misteryosong pirma ni MT. Pamilyar sa akin ang sulat kamay na to, sabi niya habang nilalabas ang magnifying glass. May mga natatanging katangian. Ayos lang ba kung itakbo ko ito sa ilang database? Gawin mo ang kailangan mong gawin. Isa pa, sabi ni Dante habang naghahanda akong umalis. Kung ang mga taong ito ay kasing delikado ng sinasabi mo, kailangan natin ng security protocol. Kontakin mo ako tuwing 12 oras. Kapag wala akong narinig mula sa'yo, dadalhin ko ang lahat ng ito sa pulisya. Pumayag ako kahit umaasa akong hindi aabot sa ganon. Mas mabuti kung kaunti lang ang opisyal na kasangkot hanggat hindi ko pa naiintindihan kung ano mismo ang ginawa ni na Danilo at Vanessa. Nang hapong iyon, bumalik ako kay Aling Juana at naghintay dahil ngayon ay may tulong na ako, tunay na tulong, propesyonal na tulong. At sa loob ng wala pang 24 oras, malalaman ko na kung sino ang nagtangkang pumatay sa akin at bakit. Sulit ang bawat sentimo na ibinayad ko kay Dante Olvera. Sa pagtatapos ng ikalawang araw, mas marami siyang impormasyon tungkol sa mga aktibidad ni na Danilo at Vanessa kaysa sa nalaman ko sa ilang buwang pamumuhay kasama sila. Naging abala ang anak mo simula nang mamatay ka, sabi ni Dante habang ikinakalat ang mga litrato sa mesa sa kusina ni Aling Juana. Maraming meeting sa mga abogado, 2 pagbisita sa bangko at 3 hiwalay na biyahe sa isang pribadong pasilidad medikal sa labas ng Metro Manila. Ang pasilidad medikal, La Esperanza Reproductive Services, napaka-pribado, napakamahal at napakatago. Itinuro ni Dante ang isang litrato ni na Danilo at Vanessa na pumapasok sa modernong gusali. Nag-i-specialize sila sa surrogacy arrangements para sa mayayamang kliyente na gustong manatiling pribado. Nagtutugma na ang mga piraso at ang imaheng nabuo ay nakakasulasok. Bumili sila ng sanggol. Mukhang ganun na nga at hindi basta kung sinong sanggol. Espesipiko silang humiling ng bagong panganak na pwedeng magpanggap bilang tunay nilang anak. Ayon sa contact ko sa La Esperanza, ang kasunduan ay ginawa 8 buwan na ang nakararaan, binayaran ng cash na may tagubilin na ihanda na ang birth certificate. Umupo si Aling Juana, dala ang 3 tasa ng kape at sumali sa amin sa mesa. Kaya plinano nila ang kamatayan mo, bumili ng sanggol para magmana ng kayamanan mo, at kumuha ng tao sa loob ng financial team mo para tulungan sila. Tungkol diyan, sabi ni Dante habang naglalabas ng isa pang litrato. Sa tingin ko, nahanap ko na si MT. Ang litrato ay nagpapakita ng isang babaeng nasa 40 anyos na may maikling pulang buhok at mamahaling briefcase na nakikipagkamay kay Danilo sa labas ng isang law firm. Parang pamilyar siya, pero hindi ko matandaan kung saan. Miranda Torres, patuloy ni Dante, partner sa Morrison Torres and Associates. Humahawak sila ng estate planning para sa ilang prominenteng pamilya sa Maynila. Torres, ulit ko.
Teka, si Miguel Torres ang accountant ko. Magkamag-anak sila, mag-asawa. At dito nagiging interesante. Si Miranda Torres ay tahimik na bumubuo ng listahan ng mga kliyenteng matatandang mayaman na may magulong relasyon sa pamilya. Nag-specialize siya sa tinatawag niyang family transition planning. Ibig mong sabihin ay pagpatay? Diretsahang sabi ni Aling Juana. Ibig sabihin, gumagawa siya ng mga legal na istruktura na nagpapahintulot sa mga pamilya na kontrolin ang mga ari-arian habang buhay pa ang matanda, gamit ang mga paratang ng kawalan ng kakayahan, demensya o humihinang pag-iisip. Ginawa na niya ito ng hindi bababa sa 6 na beses sa nakalipas na 3 taon. Nagkalat si Dante ng mas maraming litrato, mga surveillance photos ni Miranda Torres na nakikipagkita sa iba't ibang pamilya, pumapasok sa mga law firm, bumibisita sa mga mukhang pribadong pasilidad medikal. Nagpapatakbo siya ng buong operasyon. Naghahanap siya ng mayayamang matatanda na may mga sakim na kamag-anak. Tumutulong siyang mag-orkestra ng ebidensya ng paghina ng isip, nagbibigay ng legal na proteksyon para sa paglilipat ng ari-arian, at kumukuha ng malaking porsyento ng mana. At kung ang matanda ay tumangging makipagtulungan o maghinala, nagkakaroon sila ng aksidente sa bangka, pagkahulog sa hagdan, overdose sa gamot, laging trahedya, laging mukhang aksidente, at laging pabor sa bulsa ng naiwang pamilya. Pakiramdam ko ay nasusuka ako. Hindi lang ito tungkol sa pera ko. Ito ay isang sistematikong operasyon na nambibiktima ng mga matatanda. Ilang tao na ang napatay niya? Na mapapatunayan ko, wala, na pinaghihinalaan ko, hindi bababa sa 12 sa nakalipas na 5 taon. Napakagaling niyang magtakip ng bakas at nakikipagtulungan lang sa mga pamilyang kayang magbigay ng kapani-paniwalang paliwanag sa pagkamatay ng kanilang kaanak. Kailangan natin siyang pigilan. Gagawin natin. Pero kailangan muna nating intindihin kung ano mismo ang inilatag na ng anak at manugang mo. Dahil ayon sa mga source ko, nagsumite sila ng preliminary inheritance documents kahapon. Naglabas si Dante ng isang legal folder. Sinasabi nilang namatay ka ng walang valid na testamento na magre-resulta sa pagiging tanging tagapagmana nila. Sinasabi rin nila na ang anumang umiiral na estate planning documents ay walang bisa dahil pinirmahan ito habang wala ka sa tamang pag-iisip. Pero may testamento ako, isang napaka-espesipiko at detalyadong testamento na na-update lang 2 taon na ang nakararaan. Alam ko, nahanap ko ito. Binuksan ni Dante ang folder at naglabas ng pamilyar na dokumento. Ang testamento ko na may tila pirma ko sa ibaba. Pero ang nilalaman ay ibang-iba sa natatandaan kong pinirmahan ko. Pinalitan nila, bulong ko habang iniskan ang pinikeng dokumento. Ipinapamana nito ang lahat kay Danilo na may probisyon para sa sinumang magiging anak niya, kasama ang sanggol na kakabili lang nila sa La Esperanza Reproductive Services. Tumayo ako at lumakad papunta sa bintana ni Aling Juana, nakatanaw sa karagatan. 1 linggo na ang nakararaan. Isa akong nagluluksang byuda na sinusubukang panatilihin ang relasyon sa kaisa-isang pamilya. Ngayon, isa akong biktima ng pagpatay na nakaligtas sa sarili kong kamatayan at natuklasang ang anak ko ay bahagi ng isang malaking kriminal na sindikato na nambibiktima ng matatanda. May isa pa, mahinang sabi ni Dante, tungkol sa sanggol. Lumingon ako sa kanya. Ang biological mother ay isang 17 anyos na batang babae na nagngangalang Sara Aguilar, layas mula sa probinsya, walang pamilya, walang sumusuporta. Nahanap siya ni Miranda Torres sa isang shelter sa Maynila at inalok ng 100,000 pesos para ipagbuntis ang sanggol para sa isang mapagmahal na mag-asawa na hindi magkaanak. Nasaan na siya ngayon? Madilim ang mukha ni Dante. Ayon sa medical records, namatay siya sa komplikasyon habang nanganganak. Pero nakausap ko ang isang nurse sa La Esperanza na naaalala si Sara. Isang malusog na bata, walang risk factors, normal ang pagbubuntis hanggang sa araw na nanganak siya. Ang implikasyon ay lumutang sa hangin parang usok. Pinatay nila siya, sabi ko. Sa tingin ko nga, pero hindi ko pa mapatunayan. Iniligpit ni Dante ang mga litrato niya.
Ang mapapatunayan ko ay ang anak at manugang mo ay bahagi ng isang kriminal na organisasyon na sistematikong pumapatay ng matatanda para sa pera at bukas ng umaga makikipagkita sila kay Miranda Torres para isapinal ang legal na paglilipat ng mga ari-arian mo. Umupo ako muli, mabilis na tumatakbo ang isip ko. Saan? Sa opisina ni Torres, sa Makati. 10:00 ng umaga. Tumingin ako kay Aling Juana, tapos kay Dante, tapos sa mga litratong nakakalat sa mesa na nagpapakita sa anak kong nakikipagkamay sa isang propesyonal na mamamatay tao. Kung gayon, sa tingin ko oras na para mabuhay muli si Teresita Ramirez mula sa mga patay. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagpaplanong bumalik mula sa kamatayan ay ang pagpapasya kung sinong audience ang makakatanggap ng gulat. Una, pwede kong kumprontahin sina Danilo at Vanessa ng pribado, bigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag. Pero ipinapalagay noon na karapat-dapat sila sa paliwanag. O pwede kong isapubliko ang muling pagkabuhay ko, hayaan silang matuklasan na buhay ako sa parehong paraan na malalaman ng buong mundo. Pinili ko ang ikatlong option, isang estratehikong pananakot. Gusto mong ano? Tanong ni Dante Olvera nang ipaliwanag ko ang plano. Gusto kong malaman nilang buhay ako, pero ayokong malaman nila kung gaano karami ang alam ko sa operasyon nila. Gusto kong matakot sila, mawalan ng balanse at magkamali. Tumango si Aling Juana bilang pagsang-ayon. Psychological warfare. Gusto ko yan. Simple lang ang plano, pero epektibo. Habang sina Danilo, Vanessa at Miranda Torres ay nasa meeting nila sa Makati para paghatian ang mga ari-arian ko, ipaparamdam ko ang presensya ko sa mas banayad na paraan. Nalaman ni Dante na itinatago nila ang sanggol sa bahay ni Danilo kapag araw kasama ang isang private nurse na kinuha sa pamamagitan ng isa sa mga front company ni Miranda Torres. Ang nurse, isang babaeng nagngangalang Cecilia Perez, ay walang ideya na nag-aalaga siya ng isang sanggol na binili sa pamamagitan ng pagkamatay ng teen mother nito. Mabuting tao si Cecilia, paniniguro ni Dante pagkatapos mag-background check. Single mother, lisensyadong nurse, malinis ang record. Malamang iniisip niya na tumutulong siya sa isang lehitimong pamilya. Kung gayon, karapat-dapat niyang malaman ang katotohanan. Nang umagang iyon, habang sina Danilo at Vanessa ay nasa Makati, legal na binubura ako sa mundo, ako naman ay nasa harap ng balkonahe ng dati kong bahay. Nag-doorbell ako. Mas bata si Cecilia Perez kaysa sa inaasahan ko, siguro nasa 35, may pagod na mga mata at tunay na init sa pagtanggap. Binuksan niya ang pinto, hawak ang isang tsupon at suot ang unipormeng may disenyong cartoon animals. Ano pong maipaglilingkod ko? Tanong niya. Hello Cecilia, ang pangalan ko ay Teresita Ramirez. Sa tingin ko inaalagaan mo ang apo ko. Namutla ang mukha niya. Alam niya ang pangalang iyon. Nasa lahat ng balita noong nakaraang linggo. Ang mayamang biyuda na namatay sa aksidente sa bangka. Kayo? Patay na kayo? Oo, nababasa ko nga ang tungkol dyan. Isang kwentong nakakaaliw, kahit hindi tumpak. Ngumiti ako ng maamo. Pwede ba akong pumasok? Sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Umatras si Cecilia, nakatingin pa rin sa akin na parang totoong multo. Sinundan ko siya sa sala kung saan ang isang sanggol ay nasa duyan, masayang nagbubulong-bulong. Oh, napasinghap ako nang makita ang sanggol sa unang pagkakataon. Napakagandang bata. Perpekto ang sanggol, siguro 3 linggo pa lang, may maitim na buhok at seryosong mga matang kulay kape. Nakasuot siya ng mamahaling damit at ang kwarto sa paligid niya ay puno ng mga high-end na gamit ng sanggol na siguro inagkakahalaga ng libu-libong piso. Anong pangalan niya? Tanong ko habang umuupo sa tabi ng duyan. Baby Ramirez, automatikong sagot ni Cecilia, tapos itinama ang sarili. Ibig kong sabihin, sabi nila ang pangalan daw ay Ricardo Jr. sunod sa lolo niya, pero hindi pa sila sigurado. Hindi sila sigurado dahil hindi nila siya kilala ng lubusan para pangalanan, mahina kong sabi. Dahil hindi talaga nila siya anak, tama ba? Napaupo ng mabigat si Cecilia sa sofa. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, dapat patay na kayo.
At sina Danilo at Vanessa, dapat mga nagluluksang magulang sila na kailangan ng tulong sa bagong silang habang inaayos ang mga problema sa pamilya. Cecilia, kailangan mong makinig ng mabuti. Ang sanggol na ito ay hindi tunay na anak ni Danilo at Vanessa. Binili nila siya sa pamamagitan ng iligal na surrogacy na nagresulta sa pagkamatay ng tunay na ina at sinubukan nila akong patayin 6 na araw na ang nakararaan para nakawin ang mana ko at palakihin ang batang ito bilang tagapagmana nila. Imposible iyan. Inilabas ko ang mga litratong kinuha ni Dante, ang mga dokumentong kinopya ko sa opisina ni Danilo sa bahay, at ang ebidensya ng kriminal na operasyon ni Miranda Torres. Ipinakita ko kay Cecilia ang lahat, pinapanood ang ekspresyon niya na magbago mula sa hindi paniniwala patungo sa horror habang nagiging malinaw ang lawak ng pagsasabwatan. Ang teenager na nagsilang sa sanggol na ito ay nagngangalang Sara Aguilar, malumanay kong sabi. 17 anyos, walang pamilya, walang suporta. Sinabi sa kanya na tumutulong siya sa isang mag-asawang hindi magkaanak. Namatay siya habang nanganganak sa kahinahinalang pangyayari. Umiiyak na ngayon si Cecilia, nakatingin sa sanggol na may bagong pagkaunawa. Isa siyang ulila. Oh, at kung makakalusot sina Danilo at Vanessa, lalaki siyang iniisip na sila ang magulang niya. Hindi malalaman kailanman na namatay ang tunay niyang ina para bigyan siya ng buhay. Anong gusto niyong gawin ko? Gusto kong kumuha ka ng mga litrato. Idokumento mo ang lahat ng kaya mo, kung paano nila siya tratuhin, ano ang sinabi nila sa'yo, sino pa ang kasangkot, at pagkatapos gusto kong tulungan mo akong siguraduhin na ang sanggol na ito ay lalaking alam ang katotohanan kung saan siya nanggaling. Pinunasan ni Cecilia ang kanyang mga mata at tumango. Ang tunay niyang pangalan dapat ay Ricardo Sara Ramirez, sunod sa kanyang lolo at sa kanyang tunay na ina. Perpekto yan. Gumugol ako ng 1 oras kasama si Cecilia at si Baby Ricardo Sara, kumukuha ng litrato, nagdodokumento ng ayos sa dati kong bahay at nagpapaliwanag kung ano ang susunod na mangyayari. Pumayag si Cecilia na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa sanggol habang lihim na nag-iipon ng ebidensya at binabalitaan ako sa mga aktibidad ni Danilo at Vanessa. Babalik sila bago magtanghali, sabi niya sa akin habang naghahanda akong umalis. Lagi silang umuuwi para mananghalian, silipin ang sanggol, tumawag at asikasuhin ang negosyo. Magaling! Sa oras na yon, natanggap na nila ang una kong mensahe. Habang kausap ko si Cecilia, abala naman si Dante Olvera sa Makati. Nakapark siya sa tapat ng opisina ni Miranda Torres gamit ang telephoto lens, kumukuha ng litrato ni Danilo at Vanessa na pumapasok sa gusali, nakikipagkita kay Torres, at nagkakamayan sa ibabaw ng inaakala nilang legal na death certificate ko. Pero ang tunay na regalo ay ang inihatid ni Mang Mateo sa kanilang law firm habang nasa meeting sila. Nagsulat ako ng simpleng sulat sa isang mamahaling papel. Mahal kong Danilo at Vanessa, ang mga balita tungkol sa aking kamatayan ay labis na pinalaki. Kailangan nating mag-usap. Nagmamahal, Mama. P.S. Pakisabi hello kay Baby Ricardo Sara, napakaganda niya. Ang sulat ay inihatid ng isang courier eksaktong 11:47 a.m. habang tinatapos pa nila ang mga papeles ng mana sa opisina ni Torres. Ayon kay Dante Olvera na nanonood mula sa kabilang kalsada, tumatakbong lumabas ang tatlo mula sa gusali ilang minuto matapos matanggap ang sulat, putla ang mga mukha sa takot. Nagsimula na ang psychological warfare. Nang hapong iyon, pag-uwi nila sa dati kong bahay na umaasang madadatnan ang komportable nilang sabwatan, matutuklasan nila na ang kanilang biktimang patay ay naging abala dahil hindi lang ako buhay, galit ako, armado ng ebidensya at handa na sa giyera. Nakaupo ako sa paborito kong silyon, yung binili ni Ricardo para sa aming 20th anniversary. Nang umuwi sina Danilo at Vanessa, pumuwesto ako para ako ang una nilang makita pagpasok ng pinto. Ang ekspresyon sa mga mukha nila ay sulit sa 6 na araw sa dagat. Hello mga mahal, masaya kong bati, hindi tumatayo. Kumusta ang meeting? Sana wala kayong pinirmahang importante habang wala ako. Ang sumunod na nangyari ay nagbago hindi lang sa buhay ko,
kundi sa buhay ng dos-dosenang iba pang potensyal na biktima. Ang mga investigasyon ay humantong sa pagkakakulong ni Miranda Torres at ng kanyang mga kasabwat, kabilang ang sarili kong anak at manugang. Ang munting si Ricardo Sara ay nakahanap ng mapagmahal na tahanan sa piling ko at magkasama kaming bumuo ng bagong uri ng pamilya, isang nakabase sa katotohanan, hustisya at pagmamahal na pinili naming ibigay, hindi sa dugo o obligasyon. Minsan, kapag tinitingnan ko ang natutulog na mukha ng aking apo, nakikita ko pa rin ang mga katangian ni Sara Aguilar, ang batang ina na hindi niya makikilala. Ipinangako ko sa sarili ko na lalaki siyang alam kung saan siya nanggaling. Mula sa isang matapang na ina na gustong bigyan siya ng mas magandang buhay. At mula sa isang lola na tumawid sa impyerno para siguraduhing makuha niya ang pagkakataong iyon. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lumalabas sa screen dahil naroon ang isang kwento ng pagtataksil at mga twist na hindi mo pa nakikita.